tayo. Ano kayang iginuguhit ni Emma doon? Donut ba? Oo, sino kaya ang tatanggi sa masarap na dessert na ito? Hindi na makapaghintay na malaman kung sino sa mga kalahok ang makakayanan ng gawain. Pero determinadong manalo silang lahat. Wow, nagsimula na sina Lola at ang chef magluto. Tingnan mo lang ang chef. Madali lang para sa kanya. Nasa kawali na ang mantika at oras na para iprito ang ating mga donut. Ano ang problema dito? Gagawin ko ito ng sobrang bilis. John, sigurado ka ba? Sa tingin ko hindi mo alam kung paano magluto ng donuts. Sa tingin ko nahuli ka ni Lola. Hawak ko na. Huwag mag-alala. Magdadagdag lang kami ng kaunting mantika. Oh, sige. Oh, sana magawa mo ito. Sina Lola at ang chef ay nagsisimula ng maglagay ng mga donuts sa kawali. John, ikaw na ang sunod. Mag-ingat. Ang kumukulong mantika ay maaaring makasunog sa'yo. Oo, at binalaan ka namin. Well, hindi mo dapat nilagyan ng sobrang daming langis. Habang kalmado na naghihintay si chef at si grandma na maluto ang kanilang mga donut, nasa isang mapanganib na laban na ngayon si John sa langis. May kutob ako na hindi mananalo si John sa laban na ito. Naku po, tingnan mo nangyari sa mga donut na ito. Funner cereal to John ay nangwarsibid ang spatula. Huwag mong mag-alala, John. May maswerte ka sa susunod na pagkakataon. Ngayon tingnan natin kung ano ang meron ng iba. Wow, perpekto ang kanyang mga donut. Ano ang ginagawa niya? Oh, maglalagay siya ng jam sa mga ito. At ngayon ay isinasawsaw niya ang donut sa icing. Mukhang nakakatakam. Ilagay na lamang ito sa isang plato at dekorasyonan ng sprinkles. Mahusay na trabaho. At ngayon tingnan natin kung ano ang meron kay Lola. Mukhang simple ang kanyang mga donut, pero malamang masarap din. Tingnan mo lang sila. Mukhang may naisip si John. Gagamit ba siya ng keso? Tingnan natin. Mukhang maganda na talaga itong keso. At ano ang gagawin niya dito? Siyempre, mga hulma ng donut. Napakahusay. Hey, pero para saan mo kailangan yan? Mukhang nagdesisyon si John na event ang stress niya sa pack ng Cheetos. Naiintindihan ba ng kahit sino kung ano ang balak niya? Nakuha na. Ito ay pagbalot. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang natitira na lang ay kunin ang magandang cheese donut na ito at igulong ito ng maigi sa mga mumo ng tinapay. Oo, sa tingin ko palaging maaalala ni John ang kanyang laban sa kumukulong mantika. Mabuti na lang at may foil. Balutin lang ang donut natin sa isang piraso ng foil at iprito ito sa kawali. Hindi kailangan ng anumang mantika. Magandang ideya, John. Oo. Totoo na mas mabuti na huwag itong hawakan ng mga kamay mo. Parang ang sarap tingnan. Well, oras na para tikman. Simulan natin sa donuts ni Steph. Gustong-gusto ito ni Emma. Ngayon ay turn na ng Lola. Malamang niluto na ng Lola ang mga donut na ito para sa kanyang apong babae ng higit sa isang beses. Pero base sa mukha ni Emma, hindi siya gaanong impressed. At sa wakas, isang donut mula sa kanyang kapatid. Well, John, sana ay swertihin ka ngayon. Tingnan mo kung paano humahaba ang keso na ito. Siguradong gusto ito ni Emma. At ang nanalo ay si Chef. Maligayang bati. Ang pangalawang round ay nasa unahan. No kaya ang lulutuin ng ating mga kalahok sa pagkakataong ito? Wow, isang sandwich ito? Sino kaya ang mas may pagkakataong manalo ngayon? Chef? Lola? Or baka si John pa nga? John, ano ang ginagawa mo? Ang gawain ay gumawa ng sandwich. Hindi kainin ang pagkain. Iniisip ko na gustong gumawa ni John ng matamis na sandwich. Iniisip ko kung ano ang gagamitin niya para dito. Mari, magdagdag ng kaunting marshmallow, tsokolate, at 3 magkakaibang syrup. Wow, ang sandwich ni John ay talagang matamis na bomba. Ano ang gagawin ni Lola? Ang gutudyang ham sandwich. Ang sarap. Ilagay ang tinapay sa kawali. Dapat itong iprito ng maayos. Ilagay ang ham, keso at bacon sa ibabaw. Ang bango nito. May isip lang natin kung gaano kasarap. Pero mukhang hindi masaya ang chef tungkol dito. Tingnan natin kung ano ang maiisip niya. Magsisimula tayo sa tinapay. Pagkatapos, kumuha tayo ng sariwang dahon ng litsugas at kamatis. Maingat natin itong ilalagay sa tinapay. Wow! Mga suso ang mga iyon. Lola, sa totoo lang, bahagi sila ng mataas na kusina at inihahain sa mamahaling mga restaurant, pagkain gourmet para sa tunay na mga gourmet.
Ay prituran ang Trisir Circle sa Tramasin ng Bango. And hindi lang yun. Here's one thing mapugita. Lola, mas malifigo wag mo itong tingnan. Iprito ng mabuti ang mapugita. At ngayon, idagdag natin ito sa ating masarap na sandwich. At hindi lang iyan. Keso, at hindi basta keso, kundi kesong may amag. Yum, meron itong kakaibang amoy. Oh, Lola, natatakot ako na hindi magugustuhan ni Lola ang amoy ng produktong ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Sana ay pahalagahan ni Emma ang obra maestra ng mainit na putahe na ito. Hindi nakapagtataka na sinikap ng husto ng chef. Mukhang habang nakahanda ang ating chef, may nagutom na. Buti na lang at may tsokolate palaging nakahanda. Mukhang hindi ito nasa ayos. May kailangang gawin. Tingnan natin kung anong maisip ni John. Naglalagay kami ng mga yelo sa mga plato. Sa tingin ko alam ko na ang gagawin niya. Ibuhos ang natunaw na tsokolate sa mga plato at tada. Ang maganda at masarap na palamuti ng sandwich ay handa na. Kung gayon, oras na para subukan ito ni Emma. Magsimula tayo sa chef sandwich. Tanging tunay na gourmet lang ang makaka-appreciate ng lahat ng kasofistikahan at pagka-unique ng putahe at hindi isa si Emma sa kanila. Pukita at mga suso? Nakakatakot yan! Grabe! Baka mas magustuhan niya ang sandwich ng kapatid niya. Sa tingin ko, makakatukso ito sa mga mahilig sa matamis. Tignan mo lang ang ang dami dami ng ng marshmallows, tsokolate, at syrup diyan. Oo, gustong-gusto ni Emma yan. Ngayon, parating na ang sandwich ni Lola. Ano pa nga bang mas hihigit sa kombinasyon ng keso, bacon, at hamon? Siyempre, ito ang panalo natin. Pasensya na guys, pero walang tatalo sa mga sandwich ni Lola. Hinidakira sa rin ako kung ano ang lulutuin ng mga kalahok sa round na ito. At ito ay pritong itlog. Napakasimpleng ulam, pero napakaraming paraan ng pagluluto. Itlog ni Lola. Naglalagay ng kaunting langis. Pwede bang makahingi rin ako ng kaunting langis? Siyempre, sa'yo na. Naku, mukhang may hindi marunong gumamit ng bote ng langis. Hindi, John, ikaw ay... matatapon mo lahat at sana'y nagtanong ka na lang. Habang gumagawa ng problema si John para sa sarili, nagsisimula ng magprito ng itlog si Lola. Magaling. Dapat din magmadali si John. Wala namang komplikado dito. Kailangan mong maingat na basagin ang mga itlog. At si Lola ay inilalagay na ang kanyang scrambled eggs sa plato. Nyawagyo, since we're not our chef, ingisig ka kay Bay. Ang mahagar ay wala sanang kuhol sa pagkakataong ito. Mga peach? Sigurado ka ba, chef? Sige, titingnan na lang namin kung ano ang gagawin mo. Alright. And Sa there is the mountain, sawit yung ito. Ang lihim na sangkap ay kamangha-mangha. Aking restaurant ay mayroong resiping ito at ginagawa na namin ito sa loob ng 1,000 taon. Parang walang sense, pero napaka-interesante. At ikaw, John, may nag-order ba ng fire show? Mukhang hindi maganda, pero mukhang kailangan mo pa ring ihain ito. Handa na ang lahat ng putahe at good luck. Simulan natin sa mga itlog ni Lola. Luma pero mahusay na klasiko. Walang kakaiba pero wala ring labis. Ano ito? Seryoso? Hindi ba nga? Kailangan mo yon? Well, John, maganda ang pagsubok mo. At kumusta naman ang putahe ng chef? Napakaganda nito na si Emma ay na-in-love dito. Bravo, Chef Vice. Selfies sa Chef. Maaring ang chef ang manalo, pero kaya ba niyang gawin ang salad na ito? Para sa chef at si Lola, madali lang ito. Pero paano si John? Nako, hindi niya alam kung paano maghiwa ng gulay. Medyo nakakahiya. Tingnan mo at matuto, John. Ipapakita sa iyo ni Lola ang isang masterclass. Ganito ang tamang paghiwa ng mga kamatis. Ilagay ito sa isang dahon ng letsugas at maghiwa ng ilang dibdib ng manok. Ang bango. Roast yun ng mank o simga dahon ng litsugas. At sanda na ang ating salad. Puff! Hindi yun ikinatuwa ng chef. Gagawa siya ng kakaibang bagay. Hulaan mo, muli, may mga dahon, mantika, at haluin natin ito. Oo, medyo nalilito sina Lola at John. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ilagay niya ang lahat ng halong iyon sa kawali at kumuha siya ng hiringgilya. Hindi talaga tumitigil ang chef sa pagkamangha sa amin. Saan kaya niya nakuha yon? Wow, ang ganda niyan. Anong galing na chef? Talagang kamangha-mangha ito. Kumuha tayo ng dahon ng litsugas, punitin ang mga ito, at ilang kamatis.
Ano ito? Anong orihinal na paraan ng paghiwa? Mukhang tapos na si Chef, pero kumusta naman ang iba? Si Lola, syempre, wala siyang gano'n na orihinal na paraan ng paghiwa, pero masarap pa rin. Oo, at John, nagpuputol ka pa ng mga gulay? Kailangan mong bumilis. Oo. Lola, nag-order ka ba ng maskara ng pipino? Ipakita mo sa akin ang nangyari, John. Malayo ito sa niluto ng chef. Mukhang hindi nagising si John dahil doon. Pambura? Gagawa ka ba ng salad mula sa pambura? May mukhang yan na nga ang gagawin niya. Hindi lamang mula sa chewing gum, marmalade at marshmallow. Sa tingin mo ba ay maa-appreciate ni Emma ang salad na ito? Gayunpaman, malalaman natin ngayon. Dapat magsimula ako sa isang ito. Oh, ang weird naman. Ngayon, ang salad ni Lola ay mukhang napaka-appetizing. Ano sa tingin mo, Emma? Hindi masama, ha? Wow! Mukhang ang salad ni John ay talagang pag-ibig sa unang tingin. Sarap. At mayroon tayong panalo. John, nagawa mo ito. Binabati kita. Isulat... Oh, may delivery. Sakto ang dating. Tulong! Heto na ang iyong padala, miss. Oh, kaya ito ay para sa iyo. Salamat! Ito ang regalo ko para sa sarili ko. Ano ang meron tayo dito? Yep. Oo, ngayon kukunin ko ito at medyo mabigat. At ito naman, gagawa ko ng isang bagay para sa sarili ko. Napaka-interesante. Hindi mo maiisip kung ano ang gagawin ko? Kaya, ang mga gamit ko, narito na sila. At syempre, isang pink na roller at pintura. Handa na akong magtrabaho. Pipinturahan ko ang kwarto ng maliwanag na pink. Para magawa ito, kailangan mong ibuhos ang pintura. At kukuha ako ng roller. Oh, natapon ng kaunti, pero ayos lang iyon. Magiging pink naman ang lahat. Gagawa ako ng magagandang pink na pader para sa sarili ko. Ano ang ginagawa mo? Papangalanan ko ang aking kwarto na ganap na pink. Mukhang astig! Oo, handa na ang mga dingding. Ngayon, maaari na tayong magtayo ng kama. I-screw ko ang mga tornilyo. Halos tapos na. Kailangan na lang palamutian ng kaunti ang espasyo. Kaya, ididikit ko ang iba't ibang sticker at laruan. Oo, ang ganda. Mayroon akong mga duyan, kurtina at mga stuffed toy. Wow, ang ganda talaga. Ito ang aking super bahay. Ang ganda dito, parang nasa isang engkanto. May naisip din ako. Bibili ako ng mga gamit ngayon at narito na ang delivery. Magandang hapon. Narito ang iyong order. Salamat! Maraming salamat! Para sa iyo ito! Paalam! Ano? Pagod na ako. Kaya ano ang meron tayo dito? Oo, itim na pintura. Well, hindi ko kailangan ng roller na ito. Gagawin ko ito ng simple lang. At ngayon, ipapahid ko ang pinturang ito sa dingding. Kaunti pa. At ngayon, ang mga pader ko ay naging itim ang astig. Kaya ano ang meron tayo dito? Mga salaming pangkonstruksyon dahil magtatayo at maglalagari ako. Ano? Oo, magpuputol ako ng isang bagay dito. Hoy, mag-ingat ka. Nancy, huwag kang mag-alala. Oh, ngayong gagawin kong komportable at maaliwalas ang sarili ko. Lahat ay magiging itim at rock style. Ang kama, ang mga dingding at ang dekorasyon. Ang galing. Naging napaka-aliwalas na lugar. Wow, wow, wow. Gustong gusto ko ito. Lagi akong magpapahinga dito. Kaya ano ang isusuot ko? Oo, hindi pwede ang asul, syempre. Dapat bumili ako ng ibang damit. Hello, bilisan mo. Oh, heto na siya, ang paborito kong stylist. Hi! Pasok ka. Makinig ka ng mabuti. Kailangan nating gumawa ng paraan tungkol dito. Gagawin kitang prinsesa. Una, susukatin kita. Oo, malinaw ang lahat. Kailangan natin ng kaunting mahika at... Voila! Oy! Wow! Tingnan mo ang damit! Isa akong prinsesa!
aking binibini. Wow, isang korona! Napakaganda ng damit at korona na ito. Isa akong tunay na prinsesa. Bagay ito sa bago kong kwarto. Maraming salamat! Kahit kailan, mahal. Aalis na ako para sa bagong koleksyon. Paalam. Paalam! Magkikita tayo uli! Ang ganda ko. Hoy, may naisip din ako. Kaya, hindi ito maganda. Masama rin ito. Ano ito? Wala namang bagay sa bago kong kwarto. Pero aayusin ko ito. Kaya, may spray can ako at magdodrawing ako mismo sa t-shirt. Tingnan mo, may super abs ako. Ano? Naku, ang kulit mo. Magaling lang talaga ang sense of humor ko. At tapos na tayo. Perfectong itim na t-shirt. At kailangan nating gawin ang isang bagay sa pantalon ko. Una, kailangan nating punitin ang mga ito. At ilang spray paint. Magiging astig ito. Talaga bang gagawin mo ito? Siyempre, at ang sombrero rin. Kaya, halos tapos na ang aking itsura. Pero may kulang pa. Meron akong mga bakal na spikes. Yun. Oh, yun. Sana ako yun. Ididikit ko ito sa aking baseball cap. Magkakaroon ako ng tunay na astig na cap ng rocker. Wow! Ito ay sobrang cool. At isang kadena. Wow! Tingnan mo kung gaano ako ka-cool. Ako ay isang kamanghamanghang macho. Ngayon, meron akong super look. Kailangan kong magsuot ng medyas. Naku, ang saya. At pagkadoto, hindi komportable ang walang sapin sa paa. Hoy, nasaan ang isa ko pang medyas? Ano ang gagawin? Baka nandito. O, dito. Hindi ko mahanap. At wala rin dito. Napaka-interesante. May naisip ako. Mayroon akong super whistle. At ngayon, halika sa akin, aking tapat na aso. Pakinggan mo, pakihanap ang aking pangalawang medyas na ganito. Sige na, naniniwala ako sa'yo. Talaga bang mahahanap niya ito? Oh, tingnan mo. Oh, ito ang iyong larawan. Oo. Naku, natuklasan mo ang aking lihim. Umalis ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iba. At ngayon, meron akong mahiwagang baboy. Ayan siya. Astig, napakagaling niya at ang pangalan niya ay Babe. Magaling siya at siguradong mahahanap niya ang medyas mo. Sige. Kaya subukan natin ito. Kaya, Piglet, Tara na! tumakbo ka doon. Tara na! Medyo nakakatawa ang itsura niya. Sa tingin ko, kinagat siya ng unicorn niya. Tingnan mo, nahanap na niya. Wow, talaga. Ay naku, ilayo mo yan sa akin. Okay, mas mabuti na ito. Aayusin ko ng kaunti ang pisngi ko. Oh, sino kaya ang dumating sa akin? Tingnan natin. Ay, nako. Oh, maganda ang regalo. Maraming salamat. Paalam. Tingnan natin kung ano ang nandito. Oo, iba't ibang malalambot na laruan. Gustong gusto ko sila, si Patrick the Star at isang unicorn. Ano pa ang nandyan? Ang tamis! Ngayon maglalaro ako kasama sila. Sino ang iinom ng tsa kasama ko? Mag-aayos ako ng totoong party para sa mga laruan ko. Maganda yon. May naisip din ako. Mayroon akong astig na kotse. Ngayon, may gagawin ako dito. Dati itong pilak, ngayon magiging itim. Mas maganda ito. Magkakaroon ako ng super cool na punk na kotse. Wow! Yan ang sinasabi ko. Hindi ko muna ito paglalaroan, pero aayusin ko ito. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Rocker Tea Party. At buong bilis at ya! Ano ang ginawa mo? Oo, tama sa target. Kailangan nating ulitin ito muli. Hindi mo gagawin. Halika dito! Ibigay mo sa akin ang remote. Aray!
Ay, ang laki ng bukol. Masakit ito. Oh, hayaan mo akong tulungan ka. Meron akong first aid kit. Tingnan natin kung ano ang makakatulong sa'yo. Itong cool na patch, tiyak na makakatulong ito tulad niyan. Oh, salamat! Mas maganda ang pakiramdam ko. Salamat! Tingnan mo, may chocolate bar para sa'yo. Sarap. Oh, maraming salamat. Mayroon din akong isang bagay. Gusto mo ba ito? Oh, salamat.